Bulkang Kanlaon muling nakapagtala ng panibagong pagsabog kaninang umaga. Nasa 8,000 mga residente inilikas dahil sa ashfall. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Pebrero ngayong taon, bumaba sa 1.94 million ayon sa Philippine Statistics Authority. Pagdinig ng Kamara laban sa fake news at misinformation, ipinagpapatuloy ngayong araw. Investigasyon laban sa mga kaso ng bullying at karahasan sa mga paaralan isasagawa ng Senado. Veronica Kitty Duterte naghain ng mosyon sa Korte Suprema para hilingin ang pagsasagawa ng oral arguments kaugnay sa naging pag-aresto sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At isang international criminal law expert nadagdag sa defense team ni former President Rodrigo Duterte para sa mga kaso sa ICC. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, April 8, 2025. Tayo po'y sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nabawasan ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Pebrero ngayong taon. Sa latest report ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 1.94 million ang mga Pilipinong walang trabaho noong February 2025 na mas kaunti kumpara sa 2.16 million na unemployment noong Enero. At para sa detalye, may report si Jed Resina live. Jed, batay sa datos ng PSA, anong sektor ang nagkaroon ng malaking pagbaba sa bilang ng mga nawalan ng trabaho noong February 2025? Magandang tanghali, Bernard. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, nagkaroon ng pinakamalaking pagbaba doon sa nawalan ng trabaho nitong February 2025 ay ang agriculture and forestry sector, kung saan nabawasan ng 520,000 ng trabaho doon sa agriculture and forestry sector kung ikukumpara yung datos ng February 2025 sa Enero ng parehong taon. Batay sa ulat ng PSA, umakyat sa 96.2% ang employment rate nitong Pebrero 2025 kumpara sa 95.7% na naitala noong Enero, kung saan tinatayang nasa 49.15 million Filipinos ang may trabaho ngayong Pebrero, mas mataas kumpara noong Pebrero 2024 at Enero 2025. Sa kabila ng pagtaas ng kabuuang bilang ng mga Pilipinong may trabaho ngayong Pebrero, may ilang sektor naman na malaki ang ibinaba pagdating sa employment figures. Gaya na lang sa agriculture and forestry sector na halos 520,000 ang nawalan ng trabaho kung ikukumpara ang February 2025 sa Enero ng kaparehong taon. Hindi rin ligtas sa pagbagsak ang sektor ng administrative and support services na nawalan ng 308,000 works sa parehong panahon. Kabilang sa sektor na ito ang call center activities, the voice, general cleaning of buildings, travel agency activities, photocopying document at iba pa. Samantala, dahil election period, nakitaan din ng pagtaas ng bilang naman ng may trabaho o negosyo and other service activities na nagdagdag ng 232,000. Ayon sa PSA, tumataas ang bilang sa domestic services, activities of religious organizations, and activities of political organizations.
Bernard, nabanggit nga ng PSA kanina na dahil papalapit na nga tayo or ongoing na yung election period ay tumataas yung bilang ng mga election-related works gaya na lang nung mga sumasama sa mga campaign at ito yung isa sa tinitingnan ng Philippine Statistics Authority na posibleng tumaas pa pagdating ng Marso at Abril. Ayan muna ang update, balik sa'yo Bernard. Maraming salamat, Jed Neresina live mula sa Quezon City. Nag-abiso ang Department of Foreign Affairs na sarado ang kanilang tanggapan sa Asiana, Pasay City sa araw ng bukas April 9 bilang komemorasyon sa araw ng Kagitingan. Bukod sa DFA office, pansamantala ring sarado bukas ang mga consular office maging ang temporary off-site passport services. Tiniyak naman ng DFA na i-accommodate ang lahat ng mga aplikanteng apektado ng pansamantalang tigil operasyon sa loob ng susunod na 30 araw mula sa kanilang orihinal na appointment date. Abiso sa mga commuters, suspendido ang operasyon ng MRT3, LRT1, LRT2 at Philippine National Railways sa darating na April 17 hanggang April 20. Para bigyang daan ang isasagawang annual maintenance sa buong linya ng mga tren. Habang mananatili naman ang regular na biyahe ng mga tren hanggang sa Miyerkules, April 16. Muling manunumbalik ang normal na operasyon sa 4 na linya ng tren pagsapit ng April 21, araw ng Lunes. Papayagan na muling makabiyahe ang mga jeepney driver na hindi nakapag-consolidate ng kanilang ruta. Ito ang tiniyak ni Transportation Secretary Vince Dizon sa mga tsuper at operator na nagprotesta sa harap ng tanggapan ng DOTR. Ayon kay Secretary Dizon, nagbigay na siya ng direktiba para dito. Ngunit humingi siya ng sapat na panahon upang makabuo ng mekanismo para gawin itong legal. Ipinagpapatuloy ngayong araw ng Kamara ang pagdinig sa pagkalat ng fake news, misinformation at disinformation online. Ilang content creators naman ang dumalo sa pagdinig ng House Triple Committee o TRICOM. Mula sa House of Representatives, kumuha tayo ng update kay Rosalie Cos live. Rosalie, ano ang latest dyan sa pagdinig ng House Triple Committee? Ay, sige. Bernard, ika-4 na pagdinig na ngayong araw ng House Triple Committee o TRICOM kaugnay ng pagkalat ng maling impormasyon, fake news, cybercrimes online. Ito ay bilang pagpapatuloy sa pagsuri sa krisis at ang bahaging ginagampanan ng social media sa suliranin. Ilang eksperto, advocates at nasa front lines ng paglaban sa misinformation epidemic ang inimbitahan sa hearing, gayon din ang mga apektado ng false information. Unang nagpresent sa pagdinig ang kinatawan ng Meta, ang parent company ng Facebook at Instagram. Kauna-unahang pagkakataon itong humarap ang Meta sa House TRICOM pagkatapos ng 3 imbitasyon. Anila, meron silang 3 paraan para labanan ang pagkalat ng maling impormasyon sa kanilang platforms gaya ng user reports, artificial intelligence at human reviewers. Layo ng pagdinig ng TRICOM na makabuo ng mga estratehiya para sa edukasyon, policy reform at technology upang labanan ang banta ng cybercrimes, disinformation at misinformation. Samantala, bago magsimula ang pagdinig ng House TRICOM, nagsagawa naman ng picket protest ang ilang progresibong grupo sa labas ng House of Representatives. Ito ay para ipakita yung kanilang pagtutol sa fake news at sa red tagging. Nagtali rin ang mga ito ng white ribbon sa gate ng Kamara para panagutin ang mga nagpapakalat ng fake news at red taggers. Hanggang sa kasalukuyan, Bernard, ay inuusisa naman o tinatanong ng mga kongresista yung kanilang mga concern kaugnay ng pagkalat ng fake news, maling impormasyon at cybercrimes sa mga kinatawan ng Meta o ang parent company ng Facebook at Instagram. Balik sa'yo, Bernard. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa House of Representatives. Magsasagawa ng pagdinig ang Senado ngayong araw kaugnay sa kaso ng mga bullying at karahasan sa mga paaralan. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagdami ng mga insidente ng pambubuli sa mga estudyante na karaniwang nangyayari sa loob ng mga paaralan. Mula sa Senado, may report si Asher Cadapan Jr. live.
Asher, ano ang inaasahang tatalakayin sa pagdinig ng Senado mamaya? Bernard, itong mga kamakailan lang ng mga insidente ng bullying at mga karahasan na sangkot mismo ang mga estudyante sa loob ng paaralan. Ang target na imbestigahan ng Senate Committee on Basic Education. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, sisiyasatin sa isasagawang public hearing ang mga pinaiiral na preventive measures o mga hakbang para maiwasan ang bullying incidents. Partikular na ito sa mga patakaran ng Department of Education o DepEd. Binigyan diin ng mababatas ang pangangailangan sa epektibong implementasyon ng mga programa at serbisyo sa anti-bullying, counseling at mental health. Kabilang anya ang pagpapatupad ng Republic Act No. 12080 o ang Basic Education, Mental Health and Well-being Promotion Act. Paliwanag ni Gatchalian, mandato ng batas ang pagpapaunlad ng school-based mental health program kung saan dapat nakapaloob ang screening, evaluation, assessment at monitoring. Gayon din ang mental health first aid, crisis response at referral system, mental health awareness at literacy at iba pa. Ayon sa Senador, sisiyasatin ng komite sa isasagawang pagdinig ng Senado kung naipatutupad ba ang mga pulisiyang ito. Ang focus namin is policy, not so much on the individual incidents, but the policy. Ano bang policy ng school in terms of prevention nitong bullying? And we also need to understand why bullying is happening rampantly in our country. Tsaka nagiging mas violent ngayon ng bullying. Hindi lang binubully, binivideo, i-upload yung video, pinapahiya pa yung bata. Kasi pag in-upload yung video, Nagpahayag ng pagkabahala si Senador Gatchalian sa sunod-sunod na mga insidente ng karahasan sa mga pampublikong paaralan sa pagitan ng mga mag-aaral. Kabilang na dito ang ilang pananaksak sa mga public school kung saan isang 14 na taong grade 8 student sa Parañaque City ang nasawi. Anya, hindi maaaring hayaang maging normal ang karahasan sa mga eskwelahan at mahalagang matiyak na masusugpo ang mga insidenteng ito para sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Bernard, nakatakda ang Senate hearing ng Committee on Basic Education mamayang 2:00 ng hapon. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. live mula sa Senado. May ibang dapat unahin ang pamahalaan kaysa rebisahin ang kurikulum sa senior high school. Ayon sa ilang guro, mas dapat munang tutukan ang ilang problema sa sektor ng edukasyon gaya ng kakulangan ng silid-aralan at learning materials ng mga estudyante. Naritong report ni Jed Neresina. Hindi kurikulum lang ang dapat tutukan kundi ang kabuuang sistema ng edukasyon sa bansa. Ito ang binigyang diin ng Alliance of Concerned Teachers kasunod ng pagbubukas ng online public consultation ng Department of Education para sa revised senior high school curriculum na nakatakdang ipatupad sa darating na pasukan. Sa totoo lang, hindi naman to sa haba o sa iksi ng panahon kundi talagang dun para kay Nino talaga, Curriculum binago mo nga pero hindi naman nakatulong sa bansa. Pangalawa, hindi naman sinuportahan ng budget. Ang liit ang budget sa education natin. Ganito rin ang sentimiento ng Teachers Dignity Coalition. Anila 10 taon na mula nang ipatupad ang K-12 program, ngunit hindi pa rin natutugunan ang mga pangunahing problema sa edukasyon gaya na lang ng kakulangan sa silid-aralan, kagamitan at mababang sahod ng mga guro. Those problems that we actually identified prior to the implementation and the passage of the bill of the law on K-12 program, lumalabas ngayon at hindi ito na-address. Kaya systemic yung problema. Mukhang kahit pangadagdagan pa natin ito ng K-13, 14, 15 or kahit pa umabot ng ilang taon kung hindi natin ina-address talaga yung mga key problems natin, basic problems natin sa classroom, doon sa facilities, sa materials, and of course doon sa ating mga personnel, mga public school teachers natin na napakababa ng sweldo, mababa ang motivation at mababa ang moral, mukhang hindi talaga tayo magtatagumpay, kahit paggaano kaganda yung curriculum natin.
Bukod dito, nanawagan din ang mga guro ng malinaw at sapat na paghahanda kung tuluyang ipatutupad ang bagong curriculum dahil isa sa mga pangunahing pagbabago ay ang pagbabawas ng core subjects. Mula sa dating 15 kada semestre ay gagawin na lamang 5 asignatura kada taon. Panibagong training na naman ito, no? Na dati-rati ay kahit paano kabisado na namin yung itinuturo namin, ano? So magkakaroon na naman ito ng training. Pero tanong nga dito, sapat ba yung mga training nito? Pangalawa, siyempre yung learning materials na gagamitin. Hindi nga sapat yung ilang taon na ang senior high school, almost a decade na. Hindi nga nila kompleto. Kaya tanong dito, ito bang babaguhin nilang curriculum? Meron bang learning materials? Samantala, ayon kay Education Secretary Sunny Angara, magsisimula ang pilot implementation ng revised SHS curriculum sa darating na school year 2025-2026. Kaya hinihikayat ng ahensya ang publiko na makibahagi upang matulungan silang makapagbigay ng mas epektibo at nakaakmang edukasyon para sa kabataang Pilipino. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May enjoy na ng mga guro ang mahaba-habang bakasyon ngayong summer break matapos aprobahan ng Department of Education ang 30 days uninterrupted and flexible vacation ng mga ito. Sa ilalim ng bagong guidelines ng DepEd, papayagang magbagasyon ang mga public school teachers sa loob ng 30 araw sa pagitan ng April 6 hanggang June 1. Maaari nilang gamitin ang 30 days ng tuloy-tuloy o di kaya staggered basis na hindi nila kailangang aalalahanin pa ang anumang school-related task. Ang bagong guidelines ng DepEd ay kasunod ng pagtatapos ng school year 2024-2025. Muling nagpalala ang Bureau of Internal Revenue sa lahat ng taxpayer na mag-file ng kanilang income tax return, gayon din ang pagbabayad nito bago o hanggang sa deadline nito sa April 15, 2025. Paalala ng BIR, ito'y upang maiwasan ang anumang penalty para sa mga late na makapagpa-file ng ITR at magbabayad ng annual income tax. Git ng BIR, hindi na sila magbibigay ng anumang extensyon pagkatapos ng April 15 deadline. Nais nang paimbestigahan sa Kamara ni House Deputy Minority Leader BH Party List Representative Bernadette Herrera kung papaano ba ipinatutupad ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang Safe Spaces Act o kilala rin sa tawag na Bawal ang Bastos Law. Ito'y matapos ang sexiest remark ng ilang kandidato para sa 2025 midterm elections. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Cos. Nananawagan si House Deputy Minority Leader H. Party List Representative Bernadette Herrera sa Kamara na siyasatin na kung papaano ipinatutupad na mga kinauukulang ahensyang pamahalaan ang Republic Act No. 11313, ang Safe Spaces Act o Bawal Bastos Law. Ito ay matapos ang ilang sexist remarks ng mga kumakandidato para sa 2025 midterm elections. Inihain ni Congresswoman Herrera ang House Resolution No. 2260 upang makapagsagawa ng pagdinig kaugnay nito. Ayon sa kongresista, maituturing na gender-based harassment at diskriminasyon ang mga pahayag laban sa solo mothers at kababaihan sa nursing profession. Paglabag din ito sa Safe Spaces Act. Dagdag pa nito na kapag dududa ang pagpapatupad ng batas na mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan dahil sa paglaganap ng sexist remarks ng public officials at mga kandidato. Naniniwala naman si Bataan 1st District Representative Geraldine Roman, chairperson ng House Committee on Women and Gender Equality, na kinakailangan ng maipasa ang isinusulong na pag-amyenda sa Safe Spaces Act para sa mas mabibigat na parusa sa public figures na nasasangkot sa pangahamak sa kababaihan, gaya ng mas mataas na multa, suspensyon o kahit diskwalifikasyon sa public office ng repeat offenders. Samantala, si House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega naman naniniwalang dapat maging maingat ang mga kandidato sa bibitiwang mensahe sa publiko. Mas maganda po yung
nagbibigay tayo ng positive na mensahe. So, siguro kailangan mas aware tayo, saka sensitive tayo. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nakapagtala ng panibagong pagsabog ang Bulkang Canlaon sa Negros Occidental kaninang umaga, kung saan nagbuga ito ng makapal na abo. Aabot sa nasa 8,000 mga residente ang inilikas bunsod ng ashfall. At para sa detalye, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, ano na ang latest sa pag-alboroto ng Bulkang Canlaon at kamusta na ang kalagayan ng mga residenteng inilikas? Bernard, ongoing ang preemptive evacuation ng mga otoridad doon sa mga residente na malapit sa loob ng 6-kilometer danger zone at minomonitor rin ng mga LGU ang kalagayan ng mga barangay kung patuloy pa rin ang pagbuga itong bulkan. Muling sumabog ang Bulkang Canlaon alas 5:51 ngayong umaga. Ayon sa PHIVOLCS, umabot sa 4,000 meters ang inilabas na plumes ng bulkan at papunta sa timog kanlurang bahagi. Nagkaroon din ito ng pyroclastic density currents. Ayon sa Office of Civil Defense Western Visayas, tumigil ang pagbuga ng bulkan 6:47 a.m. Mas mahina umano ito kumpara sa nakaraang pagsabog nito noong December 9. Gayunman, ilang mga barangay at taniman pa rin malapit sa bulkan ang nabalot ng abo. 14 barangays ang nakararanas ng ashfall, isa sa La Castellana, 12 barangay sa La Carlota City at isa sa Bago City. Nasa 8,000 individual ang kasalukuyang nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Pero nakaalerto na ang mga LGU sakaling magtutuloy-tuloy ang pagsabog ng bulkan at maraming mga bahay ang maaapektuhan. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang mga apektadong residente. Inanunsyo naman ng Canlaon City LGU na pansamantalang suspendido muna ang window time para sa mga residenteng nais makauwi sa kanilang bahay na sakop ng 6-kilometer extended danger zone. Wala rin muna ang face-to-face classes sa 70 paaralan sa Negros Occidental. Nakahanda namang umasiste ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektadong pamilya sa Negros Island. Ayon sa kagawaran, nakaproposisyon na ang 250,000 na boxes ng family food pack sa kanilang mga warehouses sa Western at Central Visayas bago ang eruption kaninang umaga. Samantala, Bernard, ongoing ang preemptive evacuation ng mga otoridad doon sa mga residente na nais lumikas. Pero itong mga residente na ito ay hindi sila sakop ng 6-kilometer danger zone dahil yung mga nasa loob ng 6-kilometer danger zone ay 4 na buwan na silang nananatili doon sa mga evacuation centers at maigpit naman ay pinapatupad ng Philippine National Police ang border checkpoint doon sa mga lugar papasok sa danger zone. Yan muna ating balita. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Lalaine Moreno live mula sa Iloilo City. Naglabas ng notice to airmen ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP matapos na muling makapagtala ng panibagong pagsabog ang Bulkang Canlaon kaninang umaga. Base sa advisory ng CAAP, pinaiiwas muna ang paglipad ng mga eroplano at iba pang uri ng aircraft malapit sa Bulkang Canlaon dahil sa panganib na maaring idulot nito. Umiiral ang nota mula 8:20 a.m. kanina at tatagal hanggang 5:51 ng umaga bukas, April 9. Isang Earthquake Preparedness Summit ang isinasagawa ngayon sa pangunguna ng Office of the Civil Defense na layong ituro ang mga paghahanda at ang pagkakaroon ng malawak na pangunawa sa epekto ng lindol. Ayon sa OCD, magiging epektibo ang lahat ng mga pagsasanay at kaalaman ukol sa epekto ng lindol kung magiging kabahagi ang mga bawat isa sa paghahanda sa pinangangambahang The Big One. Mula sa Quezon City, may report si Mia Alonso live. Mia, ano na ang update dyan sa isinasagawang Earthquake Preparedness Summit ng OCD?
tanghali, Bernard. Pangunahin nga sa binigyang diin dito sa event ay ang pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno, maging ng mga pribadong sektor para sa mas epektibong paghahanda sa The Big One. Bilang tanda ng pakikipagkaisa sa preparasyon at kahandaan sa lindol, dumalo sa naturang event at nagbahagi ng positibong pakikiisa ang mga kinatawa ng ahensya ng gobyerno. Pangunahin na dito ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, Department of National Defense, Department of Social Welfare and Development, maging ang Association Structural and Civil Engineers, gayon din ang Metropolitan Manila Development Authority at Department of Public Works and Highways. Binigyan din sa summit ang kahalagahan ng proper coordination ng mga ahensya upang magkaroon ng mas maayos na execution sa posibleng pagdating ng The Big One. Our intention is to bring together everyone, all the stakeholders, all the responders, all those who have the duty to prepare the country, and the would-be victims to stay together in few days, review what we have planned, review o Plan Yakal, o Plan Ligtas, all the individual implementation plans of the different agencies, including the LGUs. Binigyan nito ang kaseryosohan ng nakikitang pagkalaw ng West Valley Fault na may 7.2 magnitude earthquake. Kaya naman masusing preparasyon ang hikayat nito sa publiko at sa pinauukulan. Nakikita niya ng ahensya na pangunahin na mas epektibo ang sama-samang pagtutulungan sa preparasyon. Isa din sa plano na masiguro na kung makatatayo ang mga ospital na nasa fault na hindi malapit dito. Sakaling mangyari aniya kasi ang The Big One, malaki ang posibleng casualties nito. Panawagan din ng OCD sa publiko na whole country approach dapat ito at huwag baliwalain. Samantala, Bernard, panawagan ng ahensya na dapat ay manatiling nakatutok sa kanilang mga social media pages, lalo na sa itinasagawa nila ngayon na summit dahil dito unti-unti nilang inalatag sa loob ng 2 araw ang mga dapat na malaman ng publiko. At yan muna ang latest update dito. Bernard, balik sa'yo. Maraming salamat, Bia Alonso, live mula sa Quezon City. Naniniwala si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na noon pa man ay pinupuntirya na ng International Criminal Court si dating Pangulo Rodrigo Duterte bago pa man ito naging Pangulo ng bansa. Sa kanyang post sa social media, inihalin tulad ni Enrile ang sitwasyon ni Duterte sa iba pang leader ng ibang mga bansa na ginamit ang demokrasya para magkamit ng kapangyarihan at sa huli ay gapiin ito. Ayon kay Enrile, ipinagtataka niya kung bakit hindi na ikonsidera ng mga abogado ni Duterte ang magkaroon ng contingency plan o maghanda ng legal defense para sa kanya. Sinabi ni Enrile na duda siyang makababalik pa sa Pilipinas ang dating Pangulo. Isang veteranong abogado sa International Criminal Court ang nadagdag bilang tagapagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kasong kinakaharap nito sa ICC. Batay sa updated na dokumento ng ICC, magsisilbing Associate Counsel ni Duterte si Attorney Dov Jacobs na isang eksperto sa international criminal law. Sa kanyang LinkedIn account, mayroon ng 15 taong karanasan sa international criminal law at human rights si Jacobs at nagtatrabaho bilang defense trial lawyer sa ICC at assistant professor sa Leiden University sa the Netherlands. Mismong ang lead counsel ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman ang humiling na makasama niya bilang associate counsel si Jacobs. Naghain ng panibagong mosyon ang kampo ni Veronica Kitty Duterte parang hilingin sa Supreme Court ang pagsasagawa ng oral arguments kaugnay sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ang nilalaman nitong panibagong mosyon nila Kitty Duterte sa inihain sa SC? Magandang tanghali, Ella. Isang mosyon ang inihain kahapon, April 7, ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty Duterte sa Korte Suprema.
Hiniling nito na magtakda ng oral arguments sa pagdinig para sa petitions for habeas corpus na inihain nilang magkakapatid kaugnay sa pag-aresto sa kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sinabi ng kampo ni Kitty sa oral arguments ay malalaman kung nagkaroon ba ng paglabag sa constitutional rights ng dating presidente nang arestuhin at ibigay sa International Criminal Court o ICC na walang pahintulot mula sa korte sa bansa ng ang kanilang ama. Lumabag ba ang pamahalaan sa separation of powers nang kilalanin nito ang jurisdiksyon ng ICC? Dagdag pa ng abogado ni Kitty na si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, mahalaga ang kaso at mataas ang interes ng publiko hinggil dito. Sa pamamagitan ng oral arguments ay masuri ng korte ang mga legal at constitutional issue sa petisyon sa paraang transparent at madaling maiintindihan. Nagpanukala rin ng mga issue ang kampo ni Kitty na maaaring talakayin sa oral arguments tulad ng kung may jurisdiction ba ang ICC sa umano'y crimes against humanity na nagawa sa Pilipinas ng parte pa ito ng Rome Statute. Gayon din kung labag ba sa saligang batas o hindi ang pagkilala ng Pangulo sa jurisdiction ng ICC. Gayon din isa sa kanilang inilatag na maaaring topic o issue na tatalakayin sa oral arguments kung nagiging moot and academic o wala na bang saysay yung kanilang petisyon na inihain sa korte dahil nga na-transfer na yung kustodiya ng kanilang ama sa International Criminal Court. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Nagpahayag ng kahandaan si Vice President Sara Duterte na dumalo sa mga susunod na pagdinig ng Senado kaugnay sa pagkakaaresto ng kanyang ama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, handa niyang sagutin ang anumang katanungan kung kakailanganin ng komiteng pinamumunuan ni Senator Amy Marcos. Kasama rin sa inasahang dadalo sa pagdinig ng Senado sa April 10 ang ilang mataas na opisyal ng gobyerno gaya ni Justice Secretary Crispin Boying Remulla, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, PNP Chief General Marbil at iba pa. Kasalukuyang nakakulong sa The Hague si dating Pangulong Duterte dahil sa kasong crimes against humanity na may kinalaman sa war on drugs noong kanyang termino. Naniniwala ang Malacanang na walang dahilan para dumulog si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Amerika upang papanagutin ang may-ari ng chartered flight kung saan isinakay si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dalhin ito sa The Hague, the Netherlands. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakasaad sa executive order ni US President Donald Trump na iginagalang ng Amerika ang prerogative at soberanya ng isang bansa. Narito ang report ni Nel Maribohok. Walang nakikitang dahilan ng Malacanang upang magsumbong sa Estados Unidos si Senator Ronald Bato de la Rosa para panagutin ang may-ari ng eroplanong sinakyan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte papuntang The Hague, Netherlands. Ayon kay Senator de la Rosa, malinaw sa executive order ni US President Donald Trump na maaari umanong patawan ng parusa ang sinumang non-American person o organisasyon na may direktang pakikipag-ugnayan sa International Criminal Court para i-detain ang isang protected person. Bumuelta si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro laban sa senador at sinabing nakasaad rin sa EO ang pagrespeto ng US sa prerogatibo at soberanya ng isang bansa. Kung ang bansa po natin at ang pamahalaan natin ay nagkaroon ng pagdedesisyon ayon sa ating RA 9851 at sa pakikipag-cooperate sa Interpol, yun naman po ay hindi naman po hahadlangan ng US at irerespeto po nila yung sovereign prerogatives ng bansa. So, wala po ako nakikita na maaaring maging dahilan ni Senator Bato para siya itumakbo sa US para humingi ng tulong para ma-freeze yung asset ng may-ari ng aircraft. Samantala, wala pang impormasyon ng Presidential Communications Office kung natanggap na ng Office of the Executive Secretary ang imbitasyon ng Senado sa pagdinig na may kaugnayan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon kay Yusek Claire Castro, nagbigay na ng listahan ang tanggapan ni ES Lucas Bersamin sa mga maaaring dumalo sa pagdinig. Sa ngayon po ay according po sa office po ni ES, as we speak, hindi pa po ako nabibigyan ng anumang detail kung nakatanggap na po sila ng invitation.
Pero so dapat sa invitation nakalagay po sana kung sino yung mga tao na iimbitahan. Pero nagbigay na po ng listahan ang Office of the Executive Secretary yung maaaring dumalo po sa nasabing hearing. Kabilang sa posibleng dumalo sa pagdinig ay sina Justice Secretary Crispin Remulla, Prosecutor General Richard Anthony Fadullon, Chief State Counsel Dennis Arvin Chan, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Anthony Alcantara. Kasama rin sina Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil, PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, Special Envoy Marcus Lacanilao at iba pa. Ayon kay Yusek Castro, ang desisyon na ito ng tanggapan ni ES ay bilang pagrespeto kay Senate President Francis Chis Escudero. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tiniyak ng pamahalaan na tutulungan nito ang 3 Pilipino na inaresto sa China dahil sa umano'y pang-espiya doon. Sa press briefing kahapon, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na committed si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng legal assistance ang 3 nating kababayan na sinasabing inaresto sa China. Nauna nang lumabas sa ilang report sa China. Umano'y pagkakaaresto sa 3 Pilipino na sinasabi nagtatrabaho sa Philippine Intelligence Agency na nangangalap ng military information doon. There is always a instruction to help our Filipino citizens, the Filipino citizens abroad facing this kind of charges. Legal assistance will always be given. All the necessary help and assistance will be provided. Itinanggi naman ng Pilipinas na retaliation o pagganti ng China ang ginawang pag-aresto sa 3 nating kababayan habang nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon. Nababawasan na ang mga nare-recruit na mga rebelding grupo ayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ayon sa ahensya, bunsod ito ng nagagawang solusyon ng gobyerno sa pangangailangan ng mga Pilipino. May report si Ivan Alvarez. Humihina na ang puwersa ng mga rebelding grupo para manghikayat ng mga sasapi sa kanilang samahan. Ayon kay National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC Undersecretary Ernesto Torres Jr., batay ito mismo sa mga dokumentong nakukuha sa kanila. Sa ngayon aniya, nagre-reclaim na ng mga base o kampo ang mga rebelding grupo. Unang-una, nahihirapan sila mag-recruit. Ikalawa ay in-acknowledge din nila na yung quality ng kanilang mga kadre ngayon ay mababa na. Kaya they are now actually in their 3rd rectification campaign. Ayon pa kay Yusek Torres, nasusolusyonan na ng gobyerno ang pangangailangan ng mga Pilipino na dating ginagawang dahilan ng mga rebeldeng grupo para mahikayat ang iba na sumapi sa kanila. Halimbawa anya nito ang maayos na edukasyon at pagpapagawa ng mga proyektong pang-infrastruktura. Alam natin na mulat na ang ating mga kabataan dun sa mga deceptive ways of recruitment ng mga CPP, NPA, NDF. Kaya naman po sa pangkalahatan, pang-paaralan, komunidad ay hirap na sila mag-recruit dahil na-address na po ng gobyerno yung mga issues na ginagamit nila dati na pang-recruit. Ngayong campaign period, may paalala naman ng NTF-ELCAC sa mga botante. Sana po, suriin natin mabuti yung mga kandidato, yung mga organisasyon na tumatakbo as party list, at huwag nating suportahan yung mga nag-advocate ng terorismo at violence. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinayagan na ng Commission on Elections o COMELEC ang mas maagang pagkakabit ng transmission devices sa lugar na mahina ang connectivity kaugnay ng 2025 elections. Samantala, nilinaw ng COMELEC na hindi pa nito nasisimulan ang pagpapadala ng mga balota sa iba't ibang lugar. Narito ang report ni Dante Amento.
Kasunod ng reklamo kaugnay ng nakitang satellite transmission device sa isang staging hub sa Davao City ng service provider ng Commission on Elections o COMELEC na I-1 Joint Venture, inianunsyo ni Chairman George Erwin Garcia na sa halip na sa April 15 pa ang pagkakabit ng mga transmission device, pinayagan na nilang gawin ito ng mas maaga. Ang kagabitan ay ilalagay sa mga lugar o paaralan na mahina ang signal ng telcos o internet sa araw ng halalan. Paliwanag pa ni Garcia, kapag nawala ang device, obligado ang I-1 na palitan ito at walang babayaran ang COMELEC. Doon sa mga lugar na walang signal, mailagay yung mga transmission device, lalo na yung Starlink. Kasi pag nag-inspect kami, wala dyan. Teka muna, bakit wala dyan? Kung saan nila nilagay yan, basta dapat protected at dapat mailagay. For your information, 15 pa po kasi ng Abril dapat sila maglalagay sa bawat mga eskwelahan. Ang mga device ay walang kinalaman sa automated counting machines at pagbasa ng mga balota. Samantala, nilinaw din ni Garcia na wala pa silang ipinadadalang balota sa iba't ibang lugar. Dagdag pa rito, magsisimula ang deployment ng official ballot sa April 22 upang maalis ang pangamba ng publiko na baka nagkaroon na ng irregularidad. Aminado ang COMELEC na napakaraming trolls na nagpapakalat ngayon ng maling impormasyon. Ang delivery po ng mga balota ay sa April 22 pa lang, and we will inform everyone sa mangyayaring delivery at pagdating sa mismong treasurer po darating yan yung mga balota, tandaan po ng lahat sa treasurero ng syudad o munisipyo, base po yan sa batas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Isang panibagong show cause order ang inisyu ng Commission on Elections o COMELEC laban sa congressional candidate ng Pasig na si Attorney Christian Sia. Pinagpapaliwanag ng COMELEC si Attorney Sia sa panibagong pahayag nito tungkol sa kanyang dating staff sa gitna ng kampanya. Sa naturang sorti, binanggit umano nito ang tungkol sa pagiging mataba ng kanyang staff, pati ang isang empleyadong may edad na. 3 araw muli ang ibinigay ng COMELEC kay Attorney Sia na magsumite ng paliwanag kung bakit hindi siya dapat kasuhan bilang paglabag sa kanilang anti-discrimination resolution. Muling ine-activate ng Presidential Task Force on Media Security at Philippine National Police ang Media Security Vanguards na tututok sa seguridad ng mga mamamahayag lalo na sa darating na eleksyon. Ito ay upang masiguro ang kaligtasan ng mga miyembro ng media na i-deploy sa iba't ibang lugar upang magbantay sa resulta ng paparating na halalan. At para sa detalye, may report si Leia Ilagan live. Leia, paano ba ang gagawin nilang pagbabantay sa kaligtasan ng mga kawani ng media? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ang reactivation ng Media Security Vanguards ay pinangunahan kanina ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, mga kinatawa ng PNP, COMELEC, DILG at DOJ. Ayon kay PT POMS Executive Director, Undersecretary Jose Torres Jr., layunin ng binuong Media Security Vanguards na bumuo ng frontline responders sa mga mamamahayag na may banta sa kanilang trabaho. Pagkakaroon umano ang PT POMS PNP Media Vanguard ng specialized team na tutugon sa mga insidente na kinasasangkutan ng mga media personnel. Sa pamagitan nito, Ella, mas bibilis ang pagtutulungan sa mga ahensya ng gobyerno na magre-resulta sa mas mabilis na pagresolba ng mga insidente. Sinabi ni Torres na hindi lang nagtatapos sa eleksyon ang magiging trabaho ng mga ito. Sa mga susunod na buwan umano ay maglulusad sila ng workshop at seminars na nakatuon sa kaligtasan ng mga mamamahayag habang nasa coverage. Samantala, ipinagmalaki naman ni Ruiz na walang mamamahayag na nasawi noong 2024 na isang patunay lamang na sinisikap ng pamahalaan ang pagtataguyod sa malayang pamamahayag. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Isa sa ilalim sa Water Search and Rescue Training ng Philippine Coast Guard o PCG Bicol ang nasa 43 tauhan ng Police Regional Office o Pro-5 sa Santo Domingo sa Albay. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live.
Jerry, ilang araw sasailalim sa pagsasanay ang mga PNP personnel na yan? Yes, Ella, 5 araw na sasailalim sa Water Search and Rescue o WASAR training ang 43 personnel ng Police Regional Office o PRO 5 doon sa Villa Acosta Resort sa Barangay San Isidro, Santo Domingo sa lalawigan ng Albay. Nagsimula na kahapon sa Pangunang Philippine Coast Guard o PCG Bicol ang Water Search and Rescue training sa mga pulis. Isinasagawa ang pagsasanay upang magkaroon ng kaalaman, kahusayan at kahandaan para sa mas mabisang pagsasagawa ng water search and rescue operations ang mga otoridad. Malaking bagay ang magkaroon ng sapat na kaalaman na magagamit sa panahon ng kalamidad at anumang sakuna sa tubig sa pagbaha, lalo pa at ang Bicol Region ay napapalibutan ng karagatan. Ito din ay magpapalakas at magpapatibay ng collaboration sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Gayun din makakatulong ang pagsasanay para mapatatag ang kasanayan sa pagresponde sa oras ng kalamidad sa buong Rehiyon 5. Patitinag na pagkakaisa sa pagbuo ng mas matatag at handang pagtulong sa pagharap sa epekto ng climate change sa kabikulan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Yan ang balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Suspendido ng 15 araw ang anumang pork-related activity sa loob ng Borongan City. Paliwanag ng city government, bunsod ito ng pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa lungsod. Nagpositibo kasi sa virus ang pig farm na pagmamay-ari ng Eastern Summer State University base sa resulta mula sa 3 sample na kinuha sa mga alagang baboy. Nagsimula noong April 4 ang pork holiday at mananatili itong epektibo hanggang April 18 base na rin sa executive order na inilabas ng city government. Nakakasan na rin ang mga checkpoint sa northern at southern borders bilang pagbabantay sa mga ipapasok na meat products sa lungsod. Nagbabala ang World Health Organization na magiging malaking banta sa kalusugan ng mga ina ang mga napapabalitang paghinto ng maraming foreign aids mula sa mga malalaki at mayayamang bansa. Bumaba man ng 40% ang maternal deaths mula 2000 hanggang 2023. Nasa 260,000 na kababaihan pa rin ang namatay noong nakaraang taon dahil sa pagbubuntis at panganganak. Ayon sa WHO, ang kawalan ng pondo ng ilang bansa ay nagdulot ng pagsasara ng mga klinika, pagkatanggal sa mga health worker at kakulangan ng supply ng gamot. Ang isa sa may pinakamalaking epekto ay ang paghinto ng Estados Unidos sa paglalaan ng pondo sa USAID na itinuturing na pinakamalaking donor. Gayon din ang pagbabawas ng ayuda ng ilang bansa sa Europa upang ponduhan ang kanilang military defense laban sa tensyon sa Russia. Dahil dito, nanawagan ng WHO at UNICEF ng agarang pamumuhunan sa mga midwife, nurse at community health worker upang matiyak ang ligtas na pagbubuntis at panganganak para sa lahat. Ikinatuwa ni US President Donald Trump ang desisyon ng Korte Suprema na pansamantalang pahintulutan siyang ipatupad ang Alien Enemies Act. Ayon kay Trump, ito ay great day for justice in America at patunay na gumagana ang batas sa bansa. Pinayagan ng Korte ang deportasyon habang dinidinig pa ito sa mababang hukuman basta't may abiso at pagkakataong ma-review ang kaso. Tumutol sa desisyon ang 3 liberal na mahistrado at si Justice Amy Coney Barrett. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 28, versikulo 20, na nagsasabi, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. At iyan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa.
UNTV News, may balita saan mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.